Nanumpa na si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos at agad niyang nilagdaan ang iba't ibang executive orders. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Opisyal lang nanumpa si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Pinangunahan ito ni US Supreme Court Chief Justice John Roberts ang panunumpa kay Trump na ginanap sa US Capitol Rotunda sa Washington, D.C. Ito ang unang presidential inauguration na ginawa indoors magmula ng manumpa bilang Pangulo ng Amerika si Ronald Reagan noong 1985. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Dose-dose na ring executive orders ang nilagdaan ni President Trump ngayong araw, tulad ng pagdedeklara ng national emergency sa US-Mexico border, pag-atras ng Amerika mula sa Paris Climate Agreement, pagtatatag ng External Revenue Service na siyang lilikom sa mga buwis at taripa na makokolekta mula sa foreign sources, polisiya na tanging lalaki at babae lamang ang kikilalaning kasarian ng Estados Unidos, pag-withdraw ng US bilang miyembro ng World Health Organization at pagsuspinde ng pagbibigay ng foreign aid sa lahat ng bansa sa loob ng 70 araw. Ilang world leaders ang nagpaabot ng kanilang pagbati kay US President Trump. Nagpasalamat si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagsisikap ng Trump administration sa pagpapalaya ng mga bihag na Israeli mula sa kamay ng Hamas. Positibo rin si Netanyahu na matatapos rin na mawawasak ng Amerika at Israel ang military capabilities ng Hamas at matuldukan ang political role nito sa Gaza. Positibo naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na makakalika muli ang Amerika at Canada ng maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Bago ang inaugurasyon ni Trump, noong sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang confirmation hearing sa harap ng US Senate Committee on Foreign Relations na dapat nang tigilan ng China ang ginagawa nito sa Pilipinas at Taiwan kung ito ay seryoso sa pagpapanatili ng relasyon sa pagitan ng Amerika at China. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. If they want to destabilize the relationship, or they want to help at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, even as we remain engaged in global competition, and in some cases more adversarial than others, they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines, because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa.